Hello po, good afternoon everybody. My name is Annabel Spanyola at gusto ko pong mag-share sa inyo ng nakaka-inspired na salita ng Panginoon sa oras na ito. Ang salita po ng Panginoon na aking isi-share ay matagpuan po ito sa Luke chapter 12 verse 34, na kung saan sabi po doon, sapagkat kung nasaan ang iyong puso ay kung nasaan ang inyong kayamanan ay naroroon din naman ang inyong puso. So napakalinaw po ng salita ng Panginoon na sinasabi po doon na kung nasaan po ang ating kayamanan ay nandoon din ang ating puso. Sa totoo lang po, ito ay realidad. Ito po talaga ay totoo na nangyayari, lalo na sa panahon natin ngayon as a Christian, bilang isang tagasunod ng Panginoon or isang Christian, or hindi ka pa Christian, ay napakaganda po ang salitang ito ng Panginoon. Alam niyo po na sa panahon natin ngayon, kung mapapansin po natin, ang mga tao sobrang busy po sila sa maraming mga ang ginagawa. Minsan sinasabi natin na mahal ko ang Panginoon, mahal ko ang Diyos. Siya ang aking kayamanan, siya yung lahat sa akin. Pero kumusta naman po? Kumusta po yung ating mga puso? Kumusta po yung ating mga ginagawa? Maaring sinasabi lang po ito ng ating mga bibig, ngunit ang ating puso ay malayo sa Diyos. Ang ating mga ginagawa ay napakalayo sa Panginoon. Masasabi lamang natin ito, ang bagay na ito, kung ginagawa po natin, ginagampanan po natin ng buong puso ang ating obligasyon, ang ating tungkulin sa Panginoon. Alam niyo po, sa totoo lang, minsan napakadali lang nating sabihin ang mga bagay na ito, ngunit napakahirap pong gawin. Dahil napakahalaga po, mas mahalaga pa po sa tao ang trabaho, mahalaga pa po sa tao yung ibang mga bagay, paghahanap buhay, pag-aaral, maraming mga bagay na pinagkakaabalahan ng tao na talaga pong nakakalungkot dahil wala na pong panahon para sa Panginoon. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, binigay po ng Diyos sa tao para maghanap buhay. At Sunday lamang po ang para sa Kanya. Subalit hindi pa po natin ito nagagampanan. Sa loob po ng simbahan, kalahating araw na lamang po tayong nakaupo. Nainip na po tayo, gusto na nating umuwi, gusto na nating lumabas. Dami na nating dahilan sa Diyos. Dami nating dahilan. Pero sinasabi natin na mahal natin ang Panginoon, na siya yung kayamanan natin. Nakikita po ng Diyos yung mga puso po natin at yung mga ginagawa po natin. Gumigising tayo ng maaga, ng madaling araw para lang sa trabaho natin, sa pag-aaral natin o sa ibang bagay. Pero pagdating po sa Panginoon, napakahirap nating gawin yung bagay na yun. Minsan, kahit sa ating mga pananalapi, sa ating mga material na mga bagay na meron tayo, ang hirap nating isuko, ipagkaloob sa Diyos. Kahit po yung pagbibigay lang natin ng 10% ng ikapo sa Panginoon. Hallelujah, hindi po natin magawa. Minsan, talagang binubuhos natin yung ating pera sa mga bagay na walang kabuluhan. Sa mga bagay na hindi naman po kalugod-lugod sa Panginoon. Mas madali tayong gumastos sa ating kalayawan, sa mga gimikan, mga lakwatsa, kung ano-ano pa, mga ginagawa natin na hindi naman po kalooban ng Diyos, mga makamundong bagay. Pero pagdating po sa Panginoon, ang hirap-hirap nating gumastos, ang hirap-hirap nating lumabas ng pera.
Parang pakiramdam natin sayang, pakiramdam natin malaking kalugihan. Hallelujah. Nakakalungkot po mga kapatid ko sa Panginoon, mga kapwa ko mga mananampalataya, at meron pa pong pagkakataon na hallelujah, may mga pagkakataon po na ang bilis nating magreklamo sa Diyos. Ang hirap, kung bigyan tayo ng pagsubok, nagrereklamo tayo, nahirapan tayo. Pero alam nyo po, hindi natin naisip kung ano ba yung mga ginagawa natin para sa Panginoon. Ang Panginoon po natin, hindi po natin siya nakitaan na nagreklamo sa lahat ng kanyang mga ginawa para sa atin. Namatay po siya sa krus, binigay niya ang kanyang buhay. Tayo yung naging kayamanan niya hanggang sa pagpako sa kanya sa krus, hanggang sa huling hininga niya. Tayo yung nasa isip niya. Pero tayo po, musta ang Panginoon sa puso natin sa mga panahong ito, sa mga oras na ito? Kaya ba nating sabihin na, opo Panginoon, kaya kong ibigay sa iyo ang aking buhay, kaya kong ibigay sa iyo ang aking pananalapi, ang aking pinagkakakitaan, Panginoon. Mga kapatid, hindi pa po huli ang lahat. Habang nandito po tayo sa sanglibutang ito, mayroon pa po tayong pag-asa. Sabihin natin sa Panginoon ngayon na, Panginoon, tulungan mo akong magbago. Tulungan mo, Panginoon, ang aking puso, ang aking isip, Panginoon, na maisintro ko ito sa iyo, Panginoon, na hindi ko, Panginoon, maibigay yung aking oras, yung aking buhay doon sa mga bagay na walang kabuluhan, doon sa mga bagay, Panginoon, na ikapapahamak ko, Panginoon, sa bandang huli. Alam niyo po yung pag-asa natin, lalo na sa mga panahong ito, ay ang Diyos lang, ang ating Panginoong Hesukristo. Siya lang po yung pag-asa natin, at siya lamang po ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya po, ini-encourage ko po kayo, mga kapatid ko sa Panginoon, mga kapwa ko mananampalataya, or sa hindi pa man po mananampalataya, na huwag po tayong mag-atubili, mag-alinlangan na isuko ng lubusan yung buhay natin sa Diyos, dahil mayroon po kagantihan pagdating ng panahon sa pagharap po natin sa Panginoon, sa pagbabalik po ng ating Panginoon. Hindi po tayo mahihiya, o hindi po tayo magdadalawang isip na humarap sa Kanya, dahil alam natin na nagampanan natin yung ating tungkulin, nagawa natin yung ating obligasyon, na ibigay natin yung best natin sa Kanya. Kaya purihin po ang Panginoon. Nawa po na naging inspirasyon po at naging hamon po sa bawat sa atin ang salitang ito ng Diyos, na tulungan tayo ng Panginoon. Sabi nga po sa Matthew 6:33, na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin lamang natin ang Panginoon sa buhay natin. Unahin natin siya at ang kanyang katwiran. Ang katwiran ng Diyos, ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Diyos sa buhay po natin. Hindi po tayo pagkukulangin, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Pupunuin niya ang lahat ng ating pangailangan, higit sa lahat yung ating mga puso. Pupunuin ng Panginoon ng kagalakan at kapayapaan, at pupunuin niya ito ng kakuntentuhan habang tayo ay sumusunod at naglilingkod sa Kanya. Pasayahin lamang natin siya araw-araw, bigyan natin siya ng kaluguran sa buhay po natin. Maraming pong salamat at purihin ang Diyos. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.